Thank you, Kapitana. Bigay mo pansin. Hindi ko po yan, guys. Ngayong araw ay pupunta kami sa Kapitolyo ng Batangas para sa medical assistance ng inay. Salamat sa nagbigay. Salamat sa Motion Center. Malaking bagay po ito at maglalaanan ko ito ng oras ngayon. Kaya samahan niyo si Kapitana kasama ang aking asawa. Ayan, nakasingkil lang kami punta Kapitolyo ng Batangas. Dahil lang ako sa aming barangay para kumuha ng indigent. Isa sa requirements. So ayan, nandito na ako sa aming barangay hall. Mabuti dito si Kuya Secretary. Nakita ko kanina. Nakita ayo. Ang kailangan nating indigent ay 3. Dahil 3 yung blessings para sa inay. Yan. Dito sa 2nd floor. Yan. Indigent, Kuya. Hi, good morning. Ito aking mababait na. Nasa Konsal. O si Hal Emerson. Kuya, kukuha ko indigent. Hello. Hello po. Good morning. 3 indigent pass. Kuya Praki, thank you. Kuya, thank you. Thank you, Kapitana. Bigay mo pansin. Hindi ko po yan, guys. At para po maging valid ang aking mga indigent na dala, pinapirmahan ko po ito sa aming mahal na Kapitana. So yun ang ating indigent. Salamat kay Kapitana. Medyo nahiya ako. Hindi ako nakapag-picture at video sa aming tunay na Kapitana. Ang ganda ng panahon, sana hindi nga umulan. Para maganda ang aming biyahe. Ginawa ko po itong content para po muling ipaalala sa mga anak na kailangan natin tulungan ng ating mga magulang kapag po sila may karamdaman. Sana lang para sa mga anak kung paano tayo inalagaan ang ating mga magulang, ganun din natin sila alagaan kapag sila na ang may karamdaman. Sapagkat yung totoo, talagang hindi mababayaran ang kanilang sakripisyo, may taguyod lang nila tayo. Kaya para sa mga anak na tumutulong sa magulang, saludo po ako sa inyo. Sa mga oras nga pong iyan ay paragang naulan, parang naambon-ambon ang panahon, kaya sabi ko naman sana wag lumakas kasi wala kaming kaputin dala. Alam nyo gaho, ang paghingi ng ganing mga medical assistance ay talaga man ho tiyagaan ang kailangan. Kailangan ho talaga dito magbaon ka ng tiyaga para naman ho sa huli makamtan natin ang pagpapala. Hindi ko nga ho sigurado kung tama ang mga requirements na dala-dala ko pero susubukan ko pa rin para sa inay. At para ho sa akin kung magkano man ang may bibigay at makukuha namin dito ay maraming salamat na po agad una sa Panginoon at pangalawa sa mga taong tumutulong. Para sa mga katulad ko na may pinagdadaanan dyan malaking problema, may sakit ang pamilya, may sakit si nanay, si tatay, wag na wag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil talagang araw-araw, oras-oras, lagi may pag-asa. Magdasal po lagi tayo sa ating Panginoon. Minsan po kasi binibigyan niya tayo ng maraming pagsubok para ipaalala sa atin na kayang-kaya natin ito at manampalataya lamang tayo sa Kanya. At matapos nga po mahigit na 1 oras na biyahe, sa wakas, nandito na tayo sa Kapitolyo ng Batangas. Pinagtanong ko na nga lang po kung nasaan ba ganine ang opisina ng DSWD. Ang haba ng pila. Tsatsagain natin para sa inay. Sana'y maging successful at wala tayong kulang na requirements. Haba ng pila. Dito tayo sa malapit na kami. Ayan. Pagkatapos nga po ng napakahabang pila at pag-aantay, ito nga po ako po ay may form na at akin na po itong pinipilapan. Pero after nga po nito ay hindi pa tapos sapagkat ako po tatawagin pa para po ako interviewin. Kahit nga po malayo, kahit mahirap, ay talaga namang salamat. Thank you Lord dahil nagawa ko po ito para sa inay. Good news nga po kasi itetext na lang daw po ako kapag okay na ang lahat at kailangan ko na pumunta para kuhanin ang kanyang medical assistance. Thank you Lord sa loob ng 3 oras na paghihintay. Okay na ang ating medical assistance. Itetext na lang ako kapag okay na. Pagkukunin na sa inay. Thank you Lord. So, pauwi na kami. Sana hindi umulan. Sa wakas nga po ay pauwi na kami mag-asawa at medyo naambon-ambon na nga po sa puntong iyan. Kaya sabi ko, Lord, sana po wag lumakas kasi wala kaming kapote. Muli po, maraming salamat po sa inyong panunood. Ingat po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat. And thank you po sa aking 1.3 million followers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you po.